Mga Ilocano sa buong mundo, hindi lang ho sa Pilipinas. Ano inyong masasabi rito at kayo ba'y maniniwala rito? Nilahat po nitong si Vice Mayor Attorney Respicio na yun daw mga Ilocano at mga taga Luzon ay para kay BP Sara. Wow! Sumisigaw pa siya pero ayaw ko na iparinig sa inyo dahil rally po nila yun sa Davao noong isang linggo eh. Kaya ko ito binigyan na ng pansin ngayon kasi tama-tama naman. Pagkabuhay, sana ay mabuhay na yung mga taong natutulog sa katotohanan. Akalain mo, Vice Mayor siya ng Mercedes, isang bayan sa Isabela. Si Atty. Respicio. Tapos sasabihin niya sa rally ng mga Duterte, ang mga Ilocano daw at taga Luzon ay kay Sara din. Di ba malaking pambubudol yan? Hindi yan totoo sa aking paniniwala. Kasi yung mga nababasa ko sa comment section, maraming Ilocano galit kay Sara. Maraming Ilocanong bumoto noong 2022 dahil Marcos Duterte, yung magtandem, nagsisisi na ang mga Ilocano. Tapos sasabihin nitong Atty. Respicio na ang Ilocano daw ay kay Vice President Sara. At yun daw, Luzon ay sumama na rin daw. Di ba? Isang malaking pambubudol. Isang malaking fake news na ginagawa nitong Vice Mayor na ito. Kakaiba rin. Sabagay, nung salita naman siyang gano'n, halos walang pumapalakpak kasi alam niya yata ng mga taga Davao, binobola lang sila. Nakakot-intay pa doon sa rally. Saka naman nakakitang nakakot-intay sa loob na sa rally, napakainit. Sumisigaw, ang lakas ng boses, kaya ako na iparinig sa inyo kasi para siyang nasa palengke. Ang dating nga sa aking personal opinion, parang sumubra yata yung pagkasipsip kay Sara Duterte. Nilalahat yung Ilocano at taga Luzon nakasama daw. Hindi naman yan totoo. Kahit dito sa Metro Manila, ang daming Ilocano ayaw kay Sara. At sa buong mundo, kahit yung mga taga Davao na Ilocano, kahit yung mga taga Mindanao, taga Visayas na Ilocano, hindi ko nilalahat pero marami dyan ayaw din sa mga Duterte. Yan ang totoo. Mahirap lahatin kasi. Dahil mahirap man wala niyang pagpapatunay. Kahit yung buong Mindanao, hindi rin yan kay Sara Duterte. Hindi yan sa mga Duterte. Kahit mga politiko, maraming ang congressman. Ayaw sa mga Duterte. Di ba? Kaya hindi totoo yung Visayas, Mindanao kanila, pati Luzon, kalokohan yan. Isang malaking pambubudol, panlilinlang sa mga Pilipino, yung ganyang klase. So kayong mga Ilocano, ano yung masasabi diyan kay Vice Mayor Attorney Respicio? Na kanya sinasabi sa mga DDS na ang Ilocano daw ay kakampi na. Wow! Anong resibo niyan? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Malabo pa yan sa pawis niya habang siya ay nakakot-intay sa harap ng rally. Nagulat ako dun eh. Di ba sa rally dapat naka-t-shirt ka lang kung ano man ba siya, nakakot-intay para papunta sa korte. At sumisigaw na ang lakas ng sigaw. Pero yung mga audience naman hindi sumisigaw kasi hindi yata naniniwala sa kanya. Yan ay aking sariling opinion. Okay? Ano yung masasabi diyan sa Vice Mayor na yan? Okay? Samantala, alam niyo din sa rally niya sa Davao, mabalikan ko lang, marami nangyari. Diyan nag-away si Guanzon at saka si Topacio. Dahil binabanatan ni Topacio si Guanzon, Liberal Party raw, bigla daw nagsara. Gano'n, nagkakasilipan na sila. Bahala kayo sa buhay nyo. Samantala, ito pa isang isyo. Paano kaya mapapatunayan? At ano kaya ang pwedeng pagkatiwalaan na talagang sinabi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni Pangulong Marcos Jr., itong sinasabi ni Amy Marcos na pinagbilin daw ni dating Pangulo Marcos sa kanya bilang ate ni Pangulong Marcos na alagaan at bantayan noon ay Bongbong Marcos, ngayon President Marcos. Anong resibo kaya nun? Kasi personal yan eh. Wala nang ibang magpapatunay dyan. Maliban lang kung halimbawa ay nadinig at alam ni dating First Lady Imelda Marcos, o kaya ni Irene Marcos, o kaya si mismong Pangulong Marcos. Kasi sila yung pamilya lang. Yung buong pamilya
lang ang pwedeng nakakaalam dyan. Hindi naman pwedeng sabihin ni Amy na siya lang ang sinabihan nun. Exclusive na sinabi sa kanya ng kanyang ama. Kaya nga, saan kaya ang resibo at ano kayang pagpapatunay na talagang ipinagbilin ng dating Pangulo kay Amy na bantayan ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ngayon President Marcos. Hindi kaya gimmick lang ito? Hindi kaya gimmick lang ito, propaganda lang, na kunwari nabigo siya, hindi niya nagawa yung utos sa kanya ng kanyang ama. O kunwari siya'y nagmamalasakit. Yan po yung issue dyan eh. Kaya nga lang di ba? Ay ako, pinaninindigan ko. Yung iba, sinasabi, mali daw ako at mali daw yung sinabi ko. Kaya nga hindi dapat nilagay sa level ng Malacanang na naging issue personal kasi. Yung sagot ni Jose Castro doon sa isyong ito ni Amy, naging personal kasi yung issue ng pagiging tapat sa pamilya, asawa ay nabanggit. So, para sa akin, personal yan, mali yan. Kasi pagka personal issue ang nahukay, below the belt yan. May masamang epekto yan. Kaya yun ang dahilan kung bakit sinabi kong mali si Castro doon. Pero yung sabi ng iba, tama raw. Ako hindi ako naniniwala. Basta personal, kahit kakilala ko at na personal kayo, mali yan. Hindi yan dapat. Dapat issue lang. Okay? So, itong ginawa ni Amy, issue, pwedeng personal kasi pamilya sila. Okay lang yan, pamilya sila eh. Pero pag ibang tao na, ang hinaluan ng personal lang reaksyon at comment, delikado yan. Hindi maganda yan. Diba? So, si Amy ang magpapatunay at dapat niyang patunayan, pinagbilin talaga siya. Pinagbilin talaga sa kanya si Bongbong Marcos, President Marcos, na pangalagaan. Kasi para bang alabas hindi daw niya nagawa, marami raw humaharang. Totoo kaya yun? Yan ang hindi natin papaniwalaan. Maraming anggulo yan. Gimmick, pampolitika, paawa effect, drama ni Amy, or paninira kay Marcos. Kayo po ang malaya makapagsabi. Ako yun lang yung lead natin dyan. Pwedeng paninira, pwedeng drama, pwedeng paawa, lahat na nandoon. Pero mga iba naniniwalang paninira. Kasi para bang yung kalagayan ngayon ng ating Pangulo kapabayaan. Di ba? Kasi kasunod dyan, sinabi ni Amy doon sa rally ng INC nung araw na gumagamit daw ng illegal drugs ang ating Pangulo. Yun ho yan. So, pinagdudugtong pa rin. Alam naman natin paninira yun. Grabing paninira yun. Wala siyang sakripisyo sa pagmamahal sa kanyang kapatid. Ang aking opinion doon sa kanyang ginawa. Ngayon, sinundan pa na para bang nabigo siya. Hindi naman natin alam kung talaga siya inutusan. Kaya sa tingin ko, opinion ko, sarili ko opinion, paninira na naman yan ni Amy Marcos. Kaya sana sagutin ng Malacanang ito sa issue lang. Huwag nilang personalin. Kasi pag pinpersonal mo isang tao, nawawala yung credibility ng issue. Dapat issue lang. Kaya nagka-personalan na Ewan ko sa inyo. Ako yun ang aking paniniwala. Issue lang sa lahat ng oras at pagkakataon. Yun ang tama. Part ng demokrasya, pag-issue lang ang topic at sagutan. Pag hinaluan ng personal, ang dating yan, unprofessional. Please like and share.